Kasiyahan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakataong tao na anak mo ay mapakinabang sa kaniyang pagpapasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Plano ng Diyos, ng Mesiyas ay magkuha sa pangalihan ng David. Tutok din ang gayong plano kahit na ilang tao. Tulad ng mapagmataas na haring akas, ay tumambing may pagtulungan. Ito ang mensahe sa atin ng kilalang propesya ng Emmanuel na marinig natin ngayon. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumaman, o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Pati na ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak na lalaki na ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Tugon. Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya papawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Tugon. Ang pagiging buhat sa angkan ni David ay pangunahing katangian ng hinihintay ng Mesiyas. Ang pangako nito ay binibigyan diin ng mga apostol, gaya ng mahihinuhan natin sa pangungusap na pambuhat sa lihan ng San Pablo sa mga kalaro. Ang ikalawang pagbasa na nasa sulat ng Apostol San Pablo sa mga kalaro. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hindi lang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarihan sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balitang ito na ipinako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi na David at sa likas na kabanalan ng kanyang Espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang naging pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumilin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Ganito ang pagpamanak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatagtang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng dadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito nang pakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. God is good. And all the time. Batiin natin ating katabi, sabihin natin, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, my dear brothers and sisters in Christ. Amen. Sign na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos hanggang ngayon sa isang araw, 3 beses na kakain tayo. Amen. Hanggang ngayon, may trabaho pa tayo. Amen. Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Amen. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. My dear brothers and sisters in Christ, yung gospel reading natin yung very interesting, makita po natin yung pagsisikap ni Saint Joseph na maprotektahan yung family. Naprotektahan si Jesus sa kasi Mama Mary. Ito yung panata niya sa Panginoon. Makita natin yung panata ni San Jose. Alam niyo, my dear brothers and sisters in Christ, during the time nila Saint Joseph at siya Mama Mary, kapag ikaw ay babae na buntis, tapos wala kang asawa, you are considered sa community as a curse. So, by tradition, ang ginagawa ay binabato ito to the point na mamatay. Yun ang ginagawa. Ngayon, anong ginawa ni Saint Joseph? To protect Mama Mary at ang ating Panginoon. Talagang pinangakawalan niya. Talagang pinrotect niya si Mama Mary at si ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, my dear brothers and sisters in Christ, we considered also si Saint Joseph sa ating simbahan as the protector of the church and the terror of the demon. Bakit? Makikita po natin sa senaryo lahat ng mga sa Biblia, lahat ng mga kapag si Mama Mary at si Jesus ay malagay sa alanganin o in danger, si Saint Joseph agad to the rescue at nagagawa ng paraan para i-protect niya si Mama Mary at saka si ating Panginoong Jesucristo. My dear brothers and sisters in Christ, ano ito sa atin? Kung titignan natin, my dear brothers and sisters in Christ, yung imahe ni Saint Joseph sa konsepto ng family, makikita po natin ito sa ugali ng ating mga tatay. Di ba?
Sino yung mga tatay na nandito? Itaas yung kamay. Ano? Yun. Alam niyo, yung mga tatay natin, hindi yan ang nakatulog. Bakit? Anong yung bakit? Dahil sa kakaisip kung anong kainin nyo sa araw-araw, kung anong pangbayad sa kuryente, pangbayad sa tubig, pangbayad sa matrikula, yun ang iniisip ng iyong tatay. Alam niyo, yung mga bata nandito, mapalad kayo dahil meron tatay kayo nag-aaruga at umiintindi sa inyo. Samantala, yung mga bata sa ampunan, nakapunta na kayo sa ampunan. Yung mga pag nakapunta ka doon, my brothers and sisters in Christ, yung mga bata doon, sabik na sabik. Sabik na sabik sila sa pagmamahal ng parents. Dahil wala sila. Kaya, maswerte yung mga bata na nandito, nandiyan yung tatay nila at yung nanay nila. Maswerte kayo. Kaya, as much as possible, my brothers and sisters in Christ, suplihan nyo naman ng pagmamahal, lahat ng effort na ginagawa ng inyong tatay. Silent na yun mga tatay natin, pero gumagawa sila ng paraan para kayo ay mabuhay, para kayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan. At dahil doon, my brothers and sisters in Christ, meron akong babasahin sa inyo na liham. Itong liham na ito ay sinulat ni Father Ariel Robles. Anong pangalan? Ang title ng liham na ito ay Ang Sulat ni Tatay. Anong title? Sige, babasahin ko na. My dear children, please listen. Okay, basahin ko na, no? Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa pagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan, maramdamin ng isang matanda. Nagsisilpiti ako tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina ng tenga ko at hindi ko na maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina ng tuhod ko, pagsigaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-aalalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako kung ako man ay magiging makulit at paulit-ulit parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo na nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang mga ulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa, pinagtyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo ng lobo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maintindihan mo rin. Kapag may kunting ang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hindi na ako sa bahay, maghapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak, nung bata ka pa, pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautalugan mong kwento tungkol sa iyong titiber. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at makaratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan mo sana kung ako man ay maihig o madumi sa higaan. Pagtsigaan mo sana akong alagaan sa huling sandali ng aking buhay.
Tutal, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. My dear brothers and sisters in Christ, alagaan po natin yung ating mga parents. Alagaan po natin sila. Alam niyo, my dear brothers and sisters in Christ, yung mga parents natin, meron din silang pangangailangan. May pinagdadaanan din sila. Kung wala ang ating parents, my dear brothers and sisters in Christ, hindi tayo maging successful na ano tayo ngayon. Hindi ka maging successful na teacher, engineer, o Navy, o Coast Guard, o ano pang mga profesyon ka ngayon kung wala ang tulong ng iyong parents. Alam niyo, meron last week, meron akong kinansel na isang tatay. Ang sakit ng kalooban niya. Bakit? Tinanong ko siya, Tay, bakit masakit ang kalooban mo? Father, ang sakit talaga ng kalooban ko. Bakit, Father? Dahil sinabihan ako ng anak ko na mamatay ka na sana. Ang sakit mo. Kung ikaw ay anak na mahal mo yung parents mo o may pag-alaga ka, huwag mo naman sana sabihan ng iyong parents na mamatay ka na sana. Dahil imagine, nung ikaw ay isinilang dito sa mundo, yung paghihirap nila, grabe, hindi mo masukat. Nung ikaw ay nag-aaral, grabe yung paghihirap nila para ikaw ay maitaguyod at makapagtapos. Grabe yung effort nila. Huwag naman ang sana sabihan mo yung parents mo na mamatay ka na sana. Dahil napakasakit mo. Alam niyo, dugo at pawis ang puhunan ng parents ninyo para kayo ay mabuhay. Para kayo ay mabigyan ng inyong luho. Kaya yung mga kabataan na nandito, alagaan ninyo ang inyong parents. Yung mga parents naman na nandito, yung mga ating mga lolo at lola, mapalad kayo. Bakit? Dahil andyan yung mga anak ninyo na patuloy na nag-aalaga sa inyo. Samantala, yung mga nasa home for the aged, sino na nakabisita sa inyo sa home for the aged? Alam nyo, mararamdaman nyo doon na yung mga tao na nandoon ay sabik na sabik sila. Alam niyo kung anong sabik na sabik sila? Sabik na sabik sila sa pagmamahal ng isang anak dahil wala sila. Gusto nila maramdaman ang pagmamahal ng anak. Nung bata pa lang at na yung kanilang anak, nalagaan nila. Ngayon nakapagtapos na at mayroon ng pamilya at mayroon ng mga naging successful na, di na kinayang mag-alaga ng parents. And alam niyo, my brothers and sisters in Christ, as much as possible, kung kaya naman natin alagaan ang ating parents, alagaan po natin. Alagaan po natin. Dahil hindi ka maging successful ngayon kung wala ang iyong parents. Kaya, yung effort ng parents mo para ikaw ay maging ano ka ngayon? Grabe po. Kaya, ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Talagaan natin ang ating parents, ang ating tatay at ating nanay. Lagaan natin sila. Dahil kapag inalagaan mo ang iyong parents, mayroong kasabihan tayo. Ang taong hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Kung ikaw
anak ay hindi ka marunong lumingon sa iyong parents, hindi ka makakarating sa iyong parurungan kung ano mga gusto mo sa buhay. Dahil ang parents mo ang nasusuporta sa iyo mula sa kulpa. Dala-dala mo yan. Kapag pinabayaan mo yung parents mo in the future o ngayon, pinabayaan mo yung parents mo ngayon, wala kang magpuntahan. Remember, na dahil sa kanila, ikaw ay naging successful. Kaya, with the brothers and sisters in Christ, alagaan po natin ang ating nanay at tatay. Amen. Alam niyo, mayroon po akong testimony about parents, yung pagmamahal sa parents. Alam niyo, bago ako naging pare, ako po dati ay supporterero. Alam niyo yung supporterero, no? Yung tagalibing ng patay, tagahukay ng patay, yun ang trabaho ko dati. Alam niyo, every time na naglilibing kami, obserbahan namin yung mga family, kung anong reaction nila. Parang mayroon po incident dito sa cemetery na nagulat kami, Bakit? Dahil andun yung tatay, inilibing yung tatay, tapos andun yung anak. Ang anak, hagulhol na hagulhol sa pag-iyak. Grabe, normal yun. Normal ang scenario yun. But ito ang hindi normal, my dear brothers and sisters in Christ. Yung mga umaten ng libing ay nagsisitawanan. Ngayon, nakimarites kami. Sabi natin, bakit kayo nagtatawanan? Tawag mo, naluha na nga yung anak, grabe nang iyak, kulun na. Bakit kayo ganyan? Ang sabi sa amin ng mga kapitbahay niya, alam mo, bakit kami nagtatawanan? Dahil nung kanyang tatay ay nangailangan sa kanya, hindi man siya na wala ng kanyang presensya, hindi siya nakapuntahan. Nung kanyang tatay humingi sa kanya, hindi man niya nabigyan. Nung kanyang tatay nasa ospital at nakaratay na sa banig ng karamdaman, hindi man niya nadalaw. Ngayon, huli na lahat. Kaya, nagtatawanan lahat ng mga kapitbahay niya. Ngayon, ito pang interesting, dahil nung ililibing na namin, babawan na namin sa lupa yung tatay niya, hagulhol na hagulhol siya at sinabi niya, Tay, gusto kong sumama sa iyo. Gusto kong sumama sa iyo. Ngayon, biglang natisod, Sabi sa amin, sino nagtulak sa akin? Sabi, mga kapitbahay, ayun, tulak ka ng tatay mo, Ito, nangyari po. Kaya, ano pong mensahe ko sa inyo, my brothers and sisters in Christ? Kung inyong tatay, inyong nanay, may kasalanan man sa inyo, patawarin niyo. Huwag kayong magkimkim ng galit sa inyong puso, sa inyong nanay at tatay. Remember yung effort nila para kayo mapalaki, hindi masukat. Mahalin niyo ang inyong tatay at nanay. Mahalin niyo dahil mahal na mahal ka nila. Kung ibigay niyo ang pagmamahal sa inyong tatay at nanay, the more na i-bless kayo ng Panginoon Diyos. Pero kapag hindi niyo minamahal yung nanay at tatay ninyo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Bakit? Dahil yung konsensya ninyo ay nandoon. Masakit po yun, Andun pa rin yung brokenness mo sa inyong tatay mo at nanay mo. Masakit po yun. Kaya, in as much as possible, tanggalin mo yung bukod at galit sa iyong puso sa iyong nanay at tatay. Kung ano may mga kasalanan na sa iyo, tanggalin mo yun. Dahil tao lang tayo. Nakakasala mo. Amen? Magsabayan po tayo lahat. Sumasampalataya ako Dahil sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat.
Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasahan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nananaon sa naroroonan ng mga imaw. Ang may tatlong araw na bumihiwag. Umakyat sa langit, nalulundok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Noon, magmumulan pa rin at humukot sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tuwina'y tayo'y ninyakan ng Panginoon, maging katambal niya sa pagtupad ng kanyang plano. Dahil sa ating mga kahinaan, ipanalangin natin ang kanyang tulong sa atin at sa mga mahal natin. Tugon natin ang ating inutugon. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panalangin ng bayan. Nawa ang simbahan ay lubos na manalig sa Diyos, lalo na sa harap ng pagsubok, at maging laging tapat sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa lahat ng nanunungkulan sa simbahan ay makapagbigay ng magandang halimbawa na pakikipagtulungan sa pagtupad ng plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga nagdurusa ay makatagpo sa pakikiisa sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan nang kailangan nilang lakas para sa pag-ayon sa plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Nawa ang mga namamahala sa ating lipunan ay makapagbalak ng mga gawain ganap na alinsunod sa mga utos at plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Isama natin sa ating intensyon ang ating mga nanay at tatay, naway palakasin sila ng ating Panginoong Diyos at bigyan sila ng biyaya ng good health at kung ano man ang gusto nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, biyayaan mo kami tumulad sa halimbawa ni Jesus na masunurin mong anak at gawin mong tapat na kasangkapan ng iyong plano ang aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayan ng iyong. Amo naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa inyong dambana ay pabanalin nawa ng paglokob ng banal ng Espiritu na mapuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao
at magsigang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumili. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Inasinulan sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat mo siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, galing at marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusunog mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananatigan ng mahal na Birhen, inang tunay niya sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbinyag. Ngayon pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabig at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya may sana mga anghel na nagsisiaway ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang tigig na nagbibigay buhay, habang mapalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa aming makinabang ng may pananabig at pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po na. Magkakaroon po tayo ng second election para po sa pagpapaayos ng ating Magsidayo po na. Maraming salamat po sa pagdating natin sa Misa. Naway bendisyonan kayo ng ating Panginoong Diyos ng siksik, ibig at umapo na grasya. Amen. At ating katandaan, mahalin natin ang ating parents dahil mahal na mahal kayo nila. Sumayin niyo ang Panginoon at sumili. at pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Matapos natin banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.